sa pagpapatuloy ng ating kwento. Hey, okay ka lang ba? Oo, sorry hindi ko tinitignan ang dinadaanan ko, sagot ni Omari. Wait, sandali. Ikaw yung rookie na palaging pinag-uusapan ng mga scouts. Yung kayang maka-adapt sa lahat. Wika ng babae. Gaano pa ba tayo kalayo sa Overtime Academy? Parang kanina pa tayo naglalakad. Sambit naman ng kasama nito. Kayong mga taga-overtime, maswerte kayo at pinagbigyan ko pa kayo ng oras ko kahit marami pa akong importanteng gagawin. Ano bang problema ng lalaki nato? At bakit sila inimbitahan ng academy? Tanong naman ni Omari sa sarili. Pagpasensyahan mo na siya wika naman ng babae kay Omari. Sa practice naman ng grupo nila Omari, makikita na nahihirapan siya sa depensa ni Chan. Hindi sapat na umasa lang ako sa adaptability ko. Kahit dito sa team ay mga halimaw na sa laro at hindi ko sila kaya talunin. Paano pa kaya yung makakalaban namin? Kung gusto kong makasurvive sa academy at makapag-compete sa overtime, kailangan ko pa lalong lumakas. Okay sige isa pa, wika ni Omari. Wait, sandali, sambit naman ni DP. Bukas na ang first game natin. At ito rin ang unang beses na kayong apat ay maglalaro bilang isang team. So, hindi ba dapat ay magpraktis pa kami lalo? Tanong naman ni Omari. Sa tingin ko, ang pinakamahusay na paraan para ipakilala ang isang team sa isa't isa ay hayaan silang makilala ang bawat isa sa pamamagitan ng isang laro na matindi ang nakataya. Sigurado akong naranasan nyo na to, pero may limitasyon lang ang kayang ibigay ng practice. Ang pakiramdam na parang buhay at kamatayan ang nakataya. Yan ang tunay na nagpapalakas at nagpapaunlad. Kaya ayokong makalimutan nyo yan. Gaya ng kung paano kayo kayang dalhin ng panalo bukas, isang hakbang palapit sa mga pangarap nyo. Ganun din kayang durugin ng pagkatalo ang lahat ng yun. Hanggang ngayon, bawat isa sa inyo ay naglalaro para sa sarili niyong survival. Kaya simula ngayon, isa na kayong team, maliwanag ba? Sabay inilabas ni DP ang mga gagamitin nilang jersey. Tuwang-tuwa naman si Omari at Chan na parang ngayon lang nagkaroon nito. Paano naman kami maglalaro bukas kung apat lang kami? Tanong naman ni Malik kay DP. Ay oo, muntik ko nang makalimutan. Ipinapakilala ko sa inyo, ang iba nyo pang miyembro. Laking gulat ni Omari na sila pala ang magiging kakampi nila. Sa pagpasok pa lang ni Tariq ay nagawa agad nitong latin ang team. Heto na ba ang magiging kakampi ko? Ang liliit nyo naman? Hindi naman maitago ni Omari ang inis niya dito ngunit talaga namang ang stats ni Tariq ay napaka-impresibo. At sa sumunod na araw, ang unang game ng YNG Dreamers. Okay alalahanin nyo ang mga pinag-usapan natin kahapon. Dahil ito ang inyong unang laro, lahat kayo ay magsisimula sa pinakababang rankings. So kung kayo ay matatalo, may chance na ma-eliminate kayo sa academy. Hindi naman makapaniwala sila Omari at Chan sa kanilang narinig. Ano, pero kara rating lang namin dito. Kaya kung gusto nyong magstay pa, kailangan nyo tong ipanalo, sagot naman ni DP. Madali lang naman pala, pero ano bang ginagawa ng babaeng yan dito? Tanong naman ni Malik. Siya si Maya, siya ay nagtatrabaho sa technology department ng academy. Pumayag siya na tulungan ako sa pagkalap ng data para makatulong sa inyong pag-develop. Siya din ang inventor ni Dribble. Okay, tignan natin kung sino ang inyong makakalaban. Ang kalaban nyo ngayong araw ay ang Cold Hearts. Kilala ang team nila sa mga fast-paced na team play. Pero ang isa sa dapat nyong paghandaan ay ang ace player ng Cold Hearts. Si Jonathan Kai. Base sa data ng mga nakaraang laban, si Jonathan ang pinakamaraming iniskor na puntos. Pero wag nyo rin maliitin ang mga kakampi nito, dahil lahat ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit nandirito. Kaya magsisimula na ang laro. Tandaan nyo ang sinabi ko. Walang makukuhang reward ang matatalong team. Sa larong ito, pwede kayong mag-evolve bilang isang player, or maging talunan. Kaya kung gusto nyong maging pinakamagaling, oras na para ipakita sa mundo ang kaya nyo. Paliwanag ni DP. 50-1 odds pabor sa Cold Hearts. Hindi na ko magugulat kung walang gusto magbet sa underdogs.
Ang Cold Hearts ay nakasurvive sa academy last year at may consistent track. At para naman sa bagong buong team na YNG Dreamers. Ang ibang players ay baguhan pa lang pagdating sa ganitong klase ng laro. Idagdag mo pa ang mga ugali nila. Wika ni Gray na pinapanood ang magiging laban. At nagkaharap na sa gitna ang dalawang teams. So siya pala ang dapat naming problemayan? Top 20 na high school player. Ayos. Ganito agad kagaling ang makakalaban ko, wika naman ni Omari na excited na sa laro. Nang bigla naman siya tawagin ni Tariq. Hey Omari, kung gusto mo manalo, ibigay mo lang sakin ang bola. At mukhang may panibago na namang problema sa team. Ngunit hindi naman nagpatalo si Malik. At nagsalita din kaagad ito. Hoy, tingin mo ba pwede ka lang pumunta dito para mag-utos sa team ko? At mukhang nalintikan na naman ang team nila Omari. At magsisimula na ang laro. Si Jonathan at Tariq ang maglalaban para sa jump ball. At sa pagtalon ng dalawa, lahat ay nagulat dahil hindi lang basta malaki si Tariq, kundi grabe din ang vertical nito. So siya pala ang pinag-uusapan ng mga coach, bulong naman ni Jonathan sa sarili. Sa pagkuha ni Tariq ng bola, mabilis nitong nilagpasan ang depensa ni Jonathan. At biglang pinituhan ni dribble si Tariq. Number 42, penalty. Hindi mo maaaring sapuhin ang bola sa jump ball. Lahat naman ay nagulat sa mga nangyari. Ano, hindi alam ni Tariq kung paano ang jump ball. Gulat na sinabi ni Chan at Omari. Wait sandali lang, ito pa lang ang unang laro ko. Paliwanag naman ni Tariq. Ano ba ito? Buong buhay ko inalay ko para paghusayin ang paglalaro ko, tapos itatapat lang kami sa mga baguhan. Inaasar ba kami ng academy? Wika ni Jonathan na tila nainis sa mga nangyari. At bigla itong umatake ng mabilis. Na ikinagulat ni Omari na tila may kung ano sa pag-drive nito. Nagawa din nitong lagpasan ang depensa ni Malik at Jaden ng walang kahirap-hirap. Iniwan ang buong depensa ng team nila Omari ng ganoon lang kadali. At umiskor agad ito ng isang dunk. Alam nyo, nalulungkot ako para sa inyo, wika pa nito. Dahil ito ang first game nyo, tapos pauuwiin na namin kayo. Nagpatuloy ang laro at si Tariq muli ang humawak ng bola habang nakadepensa sa kanya si Jonathan. Makikita naman natin na humihingi si Jaden na pasa mula kay Tariq, ngunit sinabi nitong malabo niyang ibigay ang bola. Paano ko maipapakita sa buong mundo kung gaano ako kalakas maglaro, kung ipapasa ko lang ang bola? Natuwa naman si Jonathan sa nakita niya. Dahil alam niyang madali nilang mapipigilan si Tariq dahil wala itong pakialam sa mga kakampi nito. Tinanong naman siya ni Tariq tungkol sa ginawa niyang galaw kanina. Yung mabilis mong galaw patungo sa basket. Yun ba ang tinatawag niyong drive? Parang gusto ko siyang subukan, wika nito. Laking gulat ni Jonathan na ginaya ni Tariq ang galaw niya kanina. Mabilis siyang iniwanan nito at hindi na nakahabol pa. Ngunit dahil sa wala itong pakialam sa mga kakampi niya ay madali ding naaga sa kanya ang bola. Kilala ang Cold Hearts sa fast-paced na laro. At makikita natin na mabilis ang pasahan ng mga ito ng bola. At muli na namang naka-score ang Cold Hearts at 4-0 na ang score. Masama ito, Coach, wika ni Maya. Inaasahan ko na ito. Ang Cold Hearts ay isang taon nang naglalaro ng magkakasama. Sigurong alam na nila ang lakas at kahinaan ng isa't isa. Habang ang team natin na may kanya-kanyang talent, wala pa silang respeto at tiwala sa kakampi nila kaya hindi nila magawang ipasa ang bola. Paliwanag ni DP. Malik, open ako. Sigaw ni Chan na humihingi ng pasa kay Malik. At bakit ko naman ibibigay sa kagaya mo ang bola? Sagot naman nito. Nang biglang sumulpot si Jonathan at mabilis na inagaw ang bola sa kamay ni Malik. Huwag ka mag-alala. Kung ayaw mo ipasa sa kakampi mo, sakin mo na lang ibigay, wika pa nito. Hahabol pa sana ng depensa si Malik ngunit mabilis na umiskrin ang dalawa nitong kakampi sa kanya at tuluyan na naman nakawala si Jonathan. Mukhang hindi ka nag-aalala sa kakulangan nila sa teamwork. Sambit ni Maya kay DP. Sumagot naman si DP ng hindi. Ang teamwork ay nabubuo sa tiwala at experience. At itong mga ta ay hindi pa nakapaglaro as a team. So paano ko aasahan na magtitiwala sila sa isa't isa? Ang pakikulang ay kung paano nila malagpasan ang mga ganitong sitwasyon. Sa muling pag-score ni Jonathan,
Hindi na nakatiis pa si Jaden at lumapit na ito kay Malik. Kung gusto mo mag-quit, gawin mo mag-isa mo, pero hindi ako papayag na dito na lang matapos ng dahil sa inyo. Sumagot naman si Malik na kung gusto mo pasahan kita ay kailangan karapat-dapat kang pasahan. Hindi na nakatiis pa si Jaden at nilabas na niya ang galit sa mga ito. Pagod na ako sa mga kagaya nyo na ang tingin lang dito ay isang simpleng laro na pwede nyo na lang basta ay patalo. Hindi nyo alam kung anong sinakripisyo ng ilan sa amin at kung ano ang nakataya dito. Nagpunta ako dito para sa second chance. Para maging pinakamagaling na shooting guard sa buong mundo. Kaya kung ayaw nyo ibigay ang lahat ng kaya nyo, umalis kayo dito sa loob ng court. Wala akong panahon para bitbitin ang mga batang kagaya nyo sa pro leagues. Kaya ba't hindi na lang kayo maupo sa bench at panoorin kami maglaro? Aawatin ba natin sila? Tanong naman ni Maya. Hayaan mo sila, ang drama ay gusto ng mga viewers, sagot naman ni DP. Bilang isang coach, yan ang bagay na hindi ko kayang ipayo. Pero tingin ko, parang nakita na nila ang susi sa pagpapalakad ng isang team. Inawat naman ni Omari si Jaden at inaya na itong magpatuloy sa laro. Jaden, pabayaan mo na sila. Naiintindihan ka namin, kaya babaguhin natin ang laro. Sumang-ayon naman si Jaden sa gusto ni Omari. Sige, gawin natin sa paraan mo Omari. At umatake na ang tatlo, habang nakahanda naman sa depensa ang Cold Hearts. Makikitang hinihingi ulit ni Tariq ang bola, ngunit mabilis nitong ibinigay kay Chan ang bola at mabilis din itong ipinasa kay Omari. Laking gulat ni Jonathan na parehas ng play ang ginawa sa kanila. At nakashoot na rin sa wakas ng basket sila Omari. Matapos makashoot ay hindi na rin nagpigil pa si Omari at sinabihan na niya sila Malik at Tariq. Kung ang pag-score lang ang alam yung dalawa, ngayon alamin nyo kung kaya nyo sumabay sa pace naming tatlo. Or may iwan kayong dalawa. Tama si Jaden. Ang court na ito ay para lang sa mga kayang ibigay pati sarili nilang buhay. Napasigaw naman si DP sa nakita niya. Ayan ang adaptability na hinahanap ko. Isang tao na kayang pag-isahin ang grupo na kagaya nito. At yun ay ang isang captain.